Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo ang iyong isipan, alam mo ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision o maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. Tingnan muna natin, ano? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip, sinisiyasat, o nahandin yung mga point na you want to recover sa isang sitwasyon na nagiging difficult or something recovering situation. Naghanap ka ng nagsisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, dapat gawin, ganito, ganyan. May mga pag-iisip, may mga bagay na o sitwasyon na you still holding. Kumbaga, nahanap ka sa point na yon. Nagkakaroon ka naman din ng paninindigan sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, kahit nahandun yung mga struggle in life or mga blockage na nakikita ko sa dito, medyo nai-stuck or you are feeling trapped in that situation kasi nahandun pa rin na may mga bagay ka pa rin na hinihintay o nagkakaroon ng paghihintay sa mga sitwasyon na meron ka sa ngayon. Handun din yung pag-i-imagine, ano, ang mga bagay-bagay or nagkakaroon ng something determination sa iba, mga pagpapasya na iniisip o ini-imagine sa iba. Handun din yung ini-imagine o may mga bagay na hinihintay na nakakapagpapasaya sa'yo, no? Sa iba sa inyo. May mga sitwasyon din na inumpisahan mo na gusto mong matapos. And nakikita ko naman na ito is magtatapos. Nandun yung point na yun. There's an ending situation ako na nakikita sa iyo. Kumbaga nandun yung point na may mga struggle, problem, stress, burden, situation na magtatapos na. Babalik kang muli sa simula. Nakita ko sa iba sa inyo. Parang nandun yung point na may mga matatapos, mailelet ko, mag-uumpisang muli, uumpisahang muli. Nandun sa point na iyon. Sa nakita ko sa iyo dito. And then, nandun din yung point na nakakaramdam ka ng pagod sa mga bagay o sitwasyon mo na nakikita ko sa'yo. But you try still naman din, you try to make it balance. Any situation into your life, nandun talaga yung point na ang daming nangyayari sa buhay mo na mga struggle or any situation na nakapagpapa-burden sa'yo, but nandun yung learning, no? Natututo ka to learn to grow for something. May iba sa inyo is may mga financial problem. Ako na nakikita sa'yo, may mga bagay o sitwasyon ka rin na nagtitiis o nagtitimpid ka. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or sa iba dito is 3 years, maari sa iba, is there's a blessing coming. Ibig sabihin, mayroong maganda or there's a pleasure situation happen into your life. Sa iba dito, this is an abundance, mga renewal, or mga development happen into your life. Pwedeng sa pera mo or pwedeng sa mga bagay na ginagawa mo this time. No? Kung sa pera man yan, ganun din kung mga responsibility na nakaaklang sa'yo. Taurus, may mga taong galit sa'yo dito. May mga taong galit, may mga tao or may tao na may dark thoughts sa iyo. Sa nakita ko sa iba dito, trap no? May mga dealing situation ako na nakikita sa'yo or nahandun yung iba sa inyo is maaring nandun kayo sa law situation, ganyan, mga consultant, law situation, may mga dealing, partnership, collaboration, or may mga plano ako nakikita sa iyo. Ibig sabihin din, mayroong taong may tao ka makikilala o bago. Hindi ko alam in what way yung taong makikilala mo. Kung para saan siya. Pero nahandun yung may taong kang makikilala.
o mamimit. Or ikaw yung makikipag-meet dito sa tao na to. Basta makikilala mo daw siya. Iba dito may business, malaki o maliit. Parang you have a own business or pinamumunuan. Ganyan. 6, 18, 19, 26, and 34. Sagittarius, Gemini, Capricorn, Cancer. Siyempre, sinipon pa ako, di ba? Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon, tulad ng sabi ko kanina, imagination, no? Para may mga ini-imagine ka or maybe nandun yung you're feeling emotions sa iba sa inyo or nandun nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation sa nakikita ko sa iyo dito. And then, you want to structure a situation into your life pero nahandoon yung challenge or nahandun yung delay situation na nakikita ko sa iyo. Siguro merong mga bagay pa na dapat tapusin kasi nagkakaroon ng delay. Pwedeng may mga, sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng mga delay, i-delay, o madi-delay. Mga ganyan. May mga papers and documents din ako na nakikita sa'yo. Maaaring mga asikasuhin mo o kailangan mong aralin yung mga bagay o sitwasyon na yun, mga papers and documents. Pwede rin siya, maging maano kayo maging mapagmatsyag din kayo sa mga papers and documents. Pag-aralan nyo talagang maigi. Kung kailangan yung alamin para hindi rin kayo magka-mess, di ba? Mas good yun. Yan. Kung ano man yan, siguro iba dito, governments, official building, o kaya may mga authority situation, no? Na makakaharapin sa iba sa inyo. May taong malapit sa sa'yo na medyo mataas ang ego. Or nandun din yung point na may tao ako nakikita na nakakaramdam ng loneliness. Hindi ko alam why, but there's a loneliness. Nandun din yung pagkalito. Nandun din yung doubt or yung worrying sa relasyon mo man yan, sa anak mo man yan, sa pamilya mo man yan, sa company mo man yan, kaibigan mo man yan, kung sino man siya, no? Yan, yung mga nakakasalamuha mo man yan. Thinking about negativity or nandun yung point na medyo nagkakaroon ng negative or nagkakaroon ng negative thinking ang sitwasyon ng iba. May mga kawalan ng katiyakan at mga unclarity situation sa ngayon. Diba, parang nagbabayad ka ng utang, hindi mo, ang gusto mo matapos this year pero hindi mo sure kung matatapos ko ba siya this year o kaya may magbabayad na utang, yung mga ganun, may mga unclarity, kung ano man yan, o kaya yung meron ka mga inaasikaso, ganyan, hindi mo clear kung ano yung lalabas, mga ganun. No? And then iba sa inyo, may kayo sa kape? Okay. May mga ano daw kayo, parang nire-research, parang you researching something, ganyan, or nandun yung point na meron kayo mga aaralin o inaaral, or maybe iba is thirst of knowledge, or may mga unknown situation na gusto nyong gawin o gusto nyong alamin. Sa iba sa inyo, may tao, vice versa tayo, may tao na inaalam niya yung information pagdating sa'yo. Or ikaw ito. Or pwedeng iba sa inyo is related siya sa trabaho, business, finances, negosyo, ganyan. There's a gain of wealth and there's also an abundance na darating sa iyo. May mga kasiyahan, papuri, and also there's a love, no? But if there's a love, ako nakikita sa iyo, kasi nahandun din kasi yung point na may tao na may boundaries. Hindi ko alam kung ikaw yung may boundaries or someone is may boundaries. May paghihiwalay. Depende sa paghihiwalay. Ikaw ang humihiwalay, siya ang humihiwalay, o you want to be alone lang. O nahandun yung pwedeng nasa ibang bansa ka, kaya medyo parang nakita ko nakahiwalay ka sa malalapit sa'yo, o nandun yung paghihiwalay. Nagkakaroon din ng sa iba sa inyo is, nagkakaroon kayo ng pag-isolate sa sarili nyo. Kasi may mga bagay kayo na iniisip nyo siguro this time na nagkakaroon ng emotions. Ganyan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa pera, sa negosyo. Energy ni Taurus. Ano po energy ni Taurus?
Uy, okay. Energy mo, medyo magulo yung isip mo 'no, naku nangangati ako. Medyo ang nakikita ko sa'yo medyo magulo or nahanduin yung point na nagkakaroon ng mga moody situation in life. Minsan good, minsan okay, o kaya halimbawa sa sarili mo, 'di ba? Minsan malakas ka, minsan malungkot ka, minsan napanghihinaan ka, minsan may nararamdaman ka. Puwedeng nandun sa point. Yung energy rin ng iba kasi ang nakita ko dito is may blockage, eh, hindi ko alam siguro nandun yung point na medyo marami kayong naiisip o nakakapagpapagulo sa isipan niyo, puwedeng nandun sa point na yun, sa nakikita ko sa inyo medyo magulo kasi. But you put effort sa mga bagay na ginagawa mo, 'no, sa nakikita ko dito. Andun yung pagiging strong, andun yung strengths kasi, andun yung determination mo sa sitwasyon mo. Pero ang hindi ko lang maintindihan kung bakit may mga sitwasyon na parang nagcha-change yung temperature o nagcha-change yung mood ng iba 'no, pagdating dito sa sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Halimbawa, meron kang gustong example ko lang, may gusto kang kausapin, anak mo, kapatid mo, o mas batang nakakabata sa'yo pero hindi mo masabi yung lahat ng gusto mong sabihin or siya sa'yo, mga gano'n, vice versa, 'di ba? May tatlong bata akong nakikita. Puwedeng itong bata na 'to is hindi siya nakikinig sa'yo or siya yung nagiging ano mo, puwedeng mas bata 'to sa'yo, ganyan. Or siya yung medyo nagkakaroon ng galit or puot sa'yo or ikaw sa kanya, vice versa. Parang hindi ko alam kung tampuhan ito o kung ano man siya. Yung kasi may mga gano'n, may tao na, hindi ko alam kung mahigpit ba siya o ayaw niya lang talaga magparaya o andun lang yung, bitterness nung situation 'no, ikaw or someone who's connected sa'yo, gano'n. Kaya yung energy mo sa nakikita ko rin sa iba sa inyo nandun, yung nandun ka sa point na may mga bagay ka na ayaw mong pagtuunan ng pansin. Kumbaga mas nagtutuon ka dun sa sitwasyon na mas importante, ganyan. Sana hindi ikaw, kasi dito sa sitwasyon, siguro yung bata na 'to 'no, or someone who's connected sa'yo, bata man siya o ilang edad niya. Meron kasing tao na hindi nakikinig when it comes sa advice, na hindi nakikinig. Siguro 'pag pinagsabihan hindi siya nakikinig. Kumbaga iba sa inyo is there's an out of balance situation. Ano ang parating kay Taurus? Puwedeng kasamahan mo sa trabaho, karelasyon mo, sino man 'yan. Parating. Ano 'yun, universe? Hmm. Uy, may nag-i-spy sa'yo, Nag-i-spy ka ba or may tao dito na nagmamadiyag? May parating sa'yo. Ay, may taong ano dito. May tao na may lihim, may sikreto. Kasi may tao na nagsisinungaling, mag-stress ka sa intuition mo. May tao daw na liar, dishonest, ganyan. May lihim na pagbabackstab. Ako na nakikita dito. Meron ka daw malalaman na isang katotohanan. Na ito is ikaka-burden mo or ikaka-stress mo or ikalulungkot mo. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo is meron akong nakikita na there's a burnout situation, 'no, ako nakikita dito sa iyo, puwede rin magkakaroon ng hindi ko sana hindi ikaw, 'no, kasi may tao na maaaring magiging rude sa'yo or ikaw ang magiging rude, yung
bastos o pabalang o masakit magsalita or wala, basta hindi maganda yung salita. Yun ang nakikita ko. And then also there's a bullying, no? Sana hindi ko yung namubully. May mga forced situation kasi rin ako na nakikita sa'yo. Pwedeng ikaw or someone is may mga forced situation na magaganap o mangyayari. Nandun din yung situation na magkakaroon ng sadness eh. As in, may sadness. Ako nakikita dito. Makaramdam ka ng sadness. Nandun yung point na iba sa inyo siguro may insomnia kayo, may mga nightmare situation, baka magkakaroon kayo ng mga panaginip na hindi nyo maintindihan, o kaya nandun yung point na may mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan, may mga stress, anxiety, depression, you feel burden or struggle in some aspect of your life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa karelasyon, pwede sa mga connection mo sa nakita ko dito. Tsaka, there's a deep wound or mga deep unhappiness situation ako na nakikita dito. Pwede rin naman na may tao na may mga lungkot na nararamdaman and then hihingi siya sa'yo ng suporta or payo, pwedeng ganun sa iba, or ikaw ito sa kanya, vice versahin natin. Yun nakita ko. Mag-ingat ka, may nagmamadyag sa'yo. May nagmamadyag sa'yo. May hingi ng suporta talaga. Sa'yo. Universe, ano to? Panggabi ba kayo? Devil. Pangalawa na to Ibig sabihin, may tao talaga na may masamang pakay sa'yo. May gumagamit? May gumagamit. Ano yun? Sino yan? May umaano kasi parang may umiiyak ng bata. Ano naman tao dito? May gumagamit. Sana, hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo o kakilala mo, may gumagamit. Hindi siya turok. Hindi ko alam, basta ganun nakikita ko, turok. Naku lumayo kayo sa taong ganito. Pasikreto to. Tapos na po ba to? Hindi pa. Parang bumabalik-balik siya minsan. Kung sino man siya. Umiwas kayo sa mga ganitong tao Sa iba naman sa inyo is nakakaramdam kayo na you feeling burden or struggle or stress, pwedeng sa trabaho or sa mga responsibilidad mo na kinakarap ngayon o kaya nandun sa mga either something project, pwedeng ganun. Dapat iwasan. Umiwas kayo sa ganun hindi maganda yun. Iwasan nyo sila. Dapat iwasan, Taurus. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo siyempre hindi ka magtiwala sa intuition mo. Isa yun, no? Not to listen to your inner voice. Iwasan mo lang yung maghintay ka na wala kang ginagawa. Yan, yung malack of direction ka, ma-stuck ka, ganyan. Yung gumawa ka ng mga bagay o sitwasyon na walang katuturan. Yan. Or nahandun din yung point na iwasan mo rin kasi alam mo sa sarili mo paano babaguhin yung sitwasyon mo no? Alam mo at nakikita mo kailangan mo rin kasing makita or kailangan mo imulat din yung mga mata mo sa mga bagay o sitwasyon na nararapat o hindi dapat. Ganyan. Kung alam mo naman na hindi, di cut it off, di ba? Kung mali, edi fix it if you want, na dun sa point na yun, no? Huwag kang malito or nahandun din yung point na sometimes you need to say no kung kinakailangan
umiwas ka sa mga stress, anxiety, worrying, or huwag kang matakot sa mga bagay o sitwasyon. Kailangan lang dito is lakas ng loob, maiwasan mo yung panghinaan ka ng loob, na to moving forward, take it action, at hindi ka maging aware sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo is needed din talaga, no? Siyempre, iwasan mo yung mga taong mapapride or yung mga tao kasi sa buhay kasi ng tao, hindi naman pagalingan. Alam mo yun, yung hindi yung patagalan o pagalingan o mas marami akong alam o mas marami akong experience. Yung wala doon yun eh. Wala doon yun. As long as kaya mo yung dumiskarte o kaya mo yung i-manage yung mga sitwasyon. Ano? Kung may mga ganong tao na medyo nauna yung pride nila, eh umiwas ka na lang sa kanila at wag ka na lang di makasausaw sa kanila. No? Kasi yung mga hindi good, pwede naman natin gamitin yung pride natin in a nice way, in a good way, di ba? Pero kung may mga tao na yun, yan. Huwag ka na lang makisawsaw sa kanila. Siyempre, umiwas ka sa mga tao na may hidden motive. Kaya sabi ko sa inyo, makaramdam ka o may mga hidden agenda. Do your passion. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na ito. Taurus in love. Okay. Kung ikaw is single, yes, meron, no? Kung single ka, think natin, no? Ay, may makikipag-ayos sa'yo. May mag-a-apology. And I want peace, sabi niya ganun. Okay, sa mga single, yes, meron. Sa nakikita ko, may darating sa'yo. Maaaring nakakausap mo na itong tao na to. Pwedeng kasamahan mo to sa trabaho or talagang matagal mo na itong kilala, itong tao na ito. Ang hindi ko lang maintindihan kasi there's a family situation. Hindi ko alam kung may pamilya na siya or kung may pamilya or both of you is my family. Sa nakikita ko dito pero nahandun, yes, there's a new person ako na nakikita dito sa iyo. Pero mag-ingat kayo, syempre, kailangan mo talaga ng clarity o kailangan meron kang mental clarity dun sa sitwasyon para hindi rin maging pangit yung outcome. Kasi, ang nakita ko dito kasi is there's a potential ending na mag-end yung situation dito sa inyong dalawa, no? Kasi may ending ako nakita. Iba dito mapasok kayo sa third party relationship, kaya ingat ka lang din, no? Kung kayo naman is nagkahiwalay, o yung iba kasi dito is maaling talagang nawala na, as in, nag-ibang lugar o nag-ibang mundo na, no? Kaya yung mga hindi pa naman nag-iibang mundo, andun talaga yung burden, struggle, stress when it comes dito sa connection na ito. Kumbaga, nandun yung point, yung ginawa naman din ng isa, yung lahat para sa connection na ito, kaso dumating talaga yung point na nagkaroon ng pag-move, no? Nagkanya-kanya o nag-move yung isa sa inyo, nag-iba ng direksyon, pero nahandun pa rin, na naalala pa rin ng bawat isa, o naalala pa rin, nagkakaroon pa rin siya ng reminiscing from the past situation, sa connection na ito. Pwede yung iba dito, nakakausap kayo pa rin ngayon, o nahandun yung point, kung hindi man isa sa inyo is nandun nakikita ko na gusto niyang kausapin ka or gusto niya ng communication. Or maybe this is you pero iba dito maaaring nagkakausap kayo. Yun ang nakikita ko dito. Actually, may third party talaga, no? Dito sa sitwasyon. Pero kayo naman is in connection nitong tao na to. Connection kayo pero magkaiba. Magkaiba kayo ng tinatahak this time sa nakikita ko. Ang hindi ko lang maintindihan why either LDR kayo or nahandun yung point na may mga time na hindi kayo nagkakasundo talaga kasi nahandun yung burden sa nakikita ko, handun yung mga problema na nakikita ko sa inyo. May sinasabi rin na sana sa iba walang third party. Unahin ko yung mga walang third party So walang third party, magkaiba lang talaga siguro kayo ng lugar o bansa sa sitwasyon na ito. But handun yung isa, it is still manifesting.
no, pagdating sa iyo. Gusto kanya nandun na may pag-uusap. Parang hindi ko lang maintindihan bakit nag ah, parang lumiliko yung sitwasyon. Hindi ko alam why. Hindi ko alam why. Either ikaw or siya is may kinakausap, may family na ba 'to, Taurus, or ikaw yung may family? Or may mga situation of a family connected na may mga pinag-uusapan. May mga gano'n. Maaaring pinag-uusapan ka nung kabila or ikaw pinag-uusapan mo yung ganito kabila, mga gano'n. Or nandun yung pag-uusap na something need to work it out when it comes in this connection. Sana lang talaga walang third party dito sa sitwasyon. Pero ang nakita ko kasi meron talaga. Sana hindi kayo napapasok sa third party. Kasi kung alam niyo may third party, alam niyo na siguro yung gagawin niyo. Kasi it's not good talaga. Dito sa sitwasyon medyo talagang meron. Kahit anong pilitin ko, meron talagang lumalabas. Pero kung alam niyo sa sarili niyo walang third party, okay, fine. It's good kasi hindi ko nakuha yung inyong energy, di ba? Pinaka the best yun. Dito kasi nagkakaroon ng pagkakanya-kanya. Money. Kuha na nga tayo ng advice. Para isang ano na lang din, di ba? Okay. Sa money mo. When it comes sa money mo, yes, may papasok naman na pera sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Or pwede may hinihintay ka, di ba? Na sa iba sa inyo na pera or opportunities, ganyan. Yun yung kung opportunities ito, yun yung makakatulong sa'yo. Sa iba sa inyo. Kung iba sa inyo is mangingibang bansa, is the best kasi ang nakita ko dito is success. Ang nakita ko rin dito is maaaring may tao nahihingi ng tulong pagdating sa'yo sa pera, pera connected, or may taong tutulong sa'yo pagdating sa pera. Vice versa. Kasi may nakita kasi ako naghihintay na pwedeng mangungutang, manghihingi, manghihiram, or ikaw ito sa kanya ha. Yun ang nakikita ko. Pwede rin na doon sa point na iba sa inyo is may mga pagkakagastosan talaga kayo. Kasi maaring magkakaroon ng mga travel, ganyan. Malayo o malapit yan, maaring nahandun ka sa point na yun. Nag-iisip ka traveling o may mga travel situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Or pwede rin na may mga pagkakagastosan kayo related to mga vehicles, ganyan. Mga celebrations, kung ano man yan. Advice. Galileo. Pwedeng mamaya ko na sabihin yung advice. The star, the pages. Okay, ang nakikita ko sa'yo, may tao na hindi ko alam kung ikaw or someone ang nakita ko dito, na hindi ko alam kung may parang nag-iisip siya na gusto niya maghigante. May tao ko nakita na gustong maghigante, sana wag ikaw. There's a corruption. There's a corruption, may taong nagiging unfair, may tao na dishonest, and may isang sitwasyon na hindi nagiging maganda yung bunga o hindi magiging maganda yung bunga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Hindi ko lang alam kung marireceive mo ito with someone or newsman siya or hindi ko alam kung paano mo siya marireceive eh. Ganun. O pwedeng nagkakaroon ka ng connection with someone na ganun. Kaya sabi ko sa'yo makiramdam ka, no? Ganun. Kung nagkaroon ng red flag, palagi kayo mag-iisip when it comes sa red flag, no? And then also, yun nga, is tao na sinungaling, tao na, alam mo yun, there's no clarity when it comes in this person. Parang, o kaya may mga bagay o sitwasyon ka na parang hindi clarity sa'yo. Yun. May mga bagay din na hindi ka makapag-desisyon. Sa iba, may mga bagay na, o sitwasyon na hindi ko alam kung ikaw ito or siya, yung parang gusto mong itama pero hindi mo paano. Parang hindi mo maitama yung mali or parang sana wag kang sumasawsaw sa maling sitwasyon. Hoping or wag kang makisawsaw or wag nang magpasawsaw. Ganun, no? Ingat na lang din. Okay, when it comes sa advice is
mag-trust ka sa intuition mo. Kailangan sa'yo this time is to make a clarity into your life. Kung ano talaga yung mga bagay o gusto mong baguhin sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na need to change. Kung ano yung mga bagay na need to fit, ng gusto ng peaceful of mind. Kailangan you have a clarity or magkaroon ka ng mga pagbabago or i-renew mo yung paniniwala. Yun ang sinasabi rin dito. And then, syempre, always have a faith. And then, trust, mag-trust ka rin sa sarili mo in a good way. Syempre, alam ko naman na good way naman palagi. And you need to create a new you. No, ang sinasabi rin dito. Pag-isipan mo talaga mga bagay o sitwasyon na ano ba yung hindi na kailangan sa buhay ko? Ano ba yung kailangan ko i-let go? Ano ba yung kailangan ko i-withdraw? O nando yung point ng mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng talikuran or change of decision man yan or kinakailangan mo na mag-keep moving talaga to reach your goal. Mukhang pinapipili ka dito, no, sa nakita ko dito, na kailangan mo mag-decide for a change. Arigatou namaste, God bless.